Isang kasiyahan po para sa akin na kayo ay aking tanggapin dito po sa ating serye ng pag-aaral na pinamagatang God Loves Me in Different Ways. Ako po ay palagi nagpapasalamat sa Panginoon na may mga kasama tayo na very willing na mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Lalo't higit ngayon po na panahon ng krisis at pandemya, isang napakabuting bagay na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at atin pong pag-aralan ang mga mensahe, magagandang pangako at pabalita para sa atin. Tayo po ay magpapatuloy, sa atin pong pag-aaral. At ngayon po, ang subject po natin ay may pamagat na God is coming for me. Sapagkat tayo po ay mahal ng ating Panginoon, siya po ay babalik dito sa lupa. Yan ang ating pag-aaral. At tayo ay susunduin niya. Tayo na mga sumusunod sa Kanya at siyempre, nagmamahal po sa ating Panginoon. Inaayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, muli kaming nagagalak na lumapit sa inyo at kami po ay nagpupuri sapagkat isa na namang magandang mensahe ang inyong ibibigay sa amin. Pagpalain po kami sa aming pag-aaral at ito po ay nawa ay makapagbigay sa amin ng lubos na pag-asa at kaligayahan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo po mga kaibigan, ang panukalan po ng Diyos sa huling kapanahunan ay ipinapahayag sa Kanyang mga salita. Kaya lagi nating binubuksan ang banal na kasulatan. Dito po kinukuha ang mga binabasa natin at pinag-aaralan sapagkat narito ang panukala ng Panginoon. At mahalaga din po na maunawaan natin na mayroong panukala ang Panginoon sa atin sa huling kapanahunan. At ito po ay nakasentro, sa aklat ng Apokalipsis. Ang huling aklat ng banal na kasulatan ay ang Apokalipsis. Sa aklat ng Apokalipsis, si Jesus ang pinakasentro na usapin. Ano po, mga kaibigan? Si Jesus ang pinakasentrong usapin sa aklat po ng Apokalipsis. Kaya po, dito sa sentro ang atin pong pag-aaral sapagkat ang aklat ng Apokalipsis, narito po ang mga huling kaganapan na mangyayari sa atin pong sanlibutan. Nais ko pong basahin sa inyo ang Apokalipsis 14:14. Ano po? Basahin po natin. Ang sabi po dito, pagkatapos ay nakita ko roon ang isang puting ulap at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao. Nasa kanyang uloy may isang gintong korona at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Bakit ganon? Bakit sa kanyang kanan ay mayroong sa kanyang kamay ay mayroon siyang hawak na matalas na karit at mayroon siyang korona, koronang ginto sa kanyang ulo. Mga minamahal na mga kaibigan, ang ating pong pinag-uusapan na ito ay si Jesus na muling darating at kaya yan po ay ating pag-uusapan hanggang mamaya o sa buong panahong ito ng ating pong pag-aaral. Ang Jesus na darating na ito ay siyang Jesus na ipinanganak po sa sabsaban. Ano po? Matatandaan ninyo, si Jesus ay ipinanganak at siya po ang itinuring nating tagapagligtas. Ipinanganak sa Espiritu ni Maria na kanyang ina. Ano po? At siya rin po yung babalik. Siya ang babalik. Ang pinanganak na si Jesus, siya rin po ang muling babalik kasama ng laksa-laksang mga anghel. Ano po? So, Apokalipsis 19:11. Ang sabi po, at nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti. Ano ang ibig sabihin nito? Ito po ay isang prophecy, mga kaibigan, na nakita ni Juan sa Apokalipsis. Sa aklat na Apokalipsis ay inakatala. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagdigma. Ang mga hukbo ng langit, sa talatang 14, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. Ano ang ibig sabihin po nito, mga kaibigan? Kapag pinag-usapan natin ang propesiya o ang hula sa aklat na Apokalipsis, ito po ay may sinisimbolohan. Ang puting kabayo, mga kaibigan, ay sumasagisag sa kadalisayan, pagwawagi at pagtatagumpay. Di ba ang ganda po? Ang puting kabayo ay sumasagisag sa
kadalisayan, purity. Pagwawagi, triumph of victory, o yung pagtatagumpay. Ano po? Sa Apokalipsis 11:15, mababasa po natin ang ganito, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo at siya'y naghahari magpakailanman. Ang tanong po sa atin ay ito, paano babalik si Jesus sa ikalawang pagkakataon? At paano ko malalaman na ako ay magiging handa na kapag siya ay dumating? Paano ko po malalaman na ako ay handa na at paano babalik ang ating Panginoong Jesus sa ikalawang pagkakataon? Okay? Lucas 17:23. At sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, naroroon o tingnan ninyo, naririto. Huwag kayong pumaroon o sumunod sa kanila. Huwag kayong pumaroon. Alam niyo po, darating ang panahon, may mga bulaang propeta o mga bulaang mga turo na magsasabing, narito ang Panginoon, naroon siya sa syudad, narito siya, pumaroon ka, nandyan ang Panginoon. Mga kaibigan, huwag po tayong paroroon sapagkat yun po ay isang pandaraya. Bakit ko po sinasabi? Sapagkat ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin o nagbabanggit sa atin kung ano ang mga palatandaan na ang ating Panginoon ay muling paririto. Lucas 17:24. Ito po ang sinasabi. Sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikislap at pinaliliwanag ang langit mula sa isang panig hanggang sa kabila, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang araw. So kapag dumating ang ating Panginoon, magliliwanag. Ano po? Magliliwanag ang kalangitan at kalupaan at makikita po ito ng lahat ng mga tao. Ngunit ang katotohanan na nangyayari po ngayon, maraming mga tao, sila po ay naliligaw ng landas. Hindi nila nalalaman kung ano ang tunay na ang katotohanan sapagkat naniniwala sila sa mga lingturo. Ano po? Kaya po, nais kong sabihin sa inyo mga kaibigan, ang pagdating ni Kristo ay tunay na kaganapan. This is a real event. Ano po? Isang tunay na kaganapan. Bakit po? Ang sabi po sa Gawa 1:11, itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo, 11, ay darating na gaya rin ang inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Ang pagparito ng ating Panginoon, mga kaibigan, ay makikita natin isang tunay na kaganapan. Tunay na si Kristo ay umakyat sa langit. Siya rin Kristo na umakyat sa langit, siya rin po yung bababa na makikita natin. Kung matatandaan po natin, si Kristo nang siya ay umakyat sa langit, siya po ay nakita ng mga alagad niya at siya po ay babalik sa lupa. Siya rin Kristo na siyang umakyat doon sa langit. At ang pagdating po ni Kristo ay makikitang kaganapan. Kanina pa ang sabi ko sa inyo, ang pagdating ni Kristo ay tunay. Okay? At ang pagdating ni Kristo ay makikita natin ito. Makikita natin. Apokalipsis 1:7. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Napakaganda po yun, mga kaibigan, na bawat mata, bawat tao, makikita po ang pagdating ng ating Panginoon sapagkat yan po'y tunay, exciting na kaganapan. Isa pa, ang pagdating po ni Kristo ay mapapakinabangang kaganapan. Tunay, makikita, at mapapakinabangang kaganapan. Ano ibig sabihin nito? Nais ko pong basahin ang nasa 1 Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sa makatuwid, mga kaibigan, maraming namamatay, di po ba? Mga tao namamatay, kahit sa panahon natin ngayon, namamatay sila. Kapag dumating ang ating Panginoon, mabubuhay ang mga nangamatay. Ngunit, mauunang mabubuhay ang mga nagsisampalataya sa ating Panginoon. Ano po? At hindi po natin talaga may iwasan na ang kamatayan ay dumarating sa buhay ng tao. Bakit po? Sapagkat dumating po ang kasalanan sa buhay ng tao. Noong unang panahon, walang kamatayan, nang nilalang ng Panginoon ang langit at ang mga tao, ang unang tao. Hindi panukala ng Panginoon na mamatay ang tao. Ngunit,
pinili ng tao na siya po ay magkasala, kaya dumating po ang kamatayan. Sa panahon natin ngayon, may namamatay na mga tao. At we are doomed to die. Bakit po? Sapagkat nasa atin na po ang kasalanan. Ngunit ang Panginoon ay nangako na kapag dumating ang ating Panginoon Jesus, ay mabubuhay ang mga nangamatay. Ang sabi po, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sila po ang unang bubuhayin kapag dumating ang ating Panginoon. Unang Tesalonica 4:17. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa makatuwid, kapag dumating ang ating Panginoon, may mga daratnan siya na hindi po sila nakaranas o makakaranas ng kamatayan. Ipanalangin natin, mga kaibigan, na sa panahon natin na tayo ay nabubuhay, darating ang ating Panginoong Jesus. Ano pa po ang sabi? Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Napakagandang pangako ng banal na kasulatan. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ito po ang inaasam-asam natin, na ang ating Panginoon na siyang lumalang sa atin, na siyang nagpapala sa atin, na siyang gumagabay sa atin, nagbibigay sa atin ng buhay at lakas at mga pagpapala. Makikita po natin siya at makakasama natin siya magpakailanman. Ano po ang sinasabi sa Mateo 24:26? Kaya, kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Sapagkat ang pagdating po ni Kristo ay maluwalhating kaganapan. Makikita natin, at ito po ay isang maluwalhati, glorious event, ang pagdating ng ating Panginoon. Babasahin ko po ang nasa Mateo 24:27. Ang sinasabi po ay ganito, sapagkat gaya ng kidlat na nanggaling sa silangan ay nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So, sa makatuwid, mga kaibigan, ang tunay na Kristo ay darating mula sa langit. Siya po'y darating. Real event, tunay na kaganapan, at ito po ay isang maluwalhating kaganapan. Makikita lahat ng mga tao. Ang tunay na Kristo ay darating upang buhayin ang mga namatay. Di po ba? Kaya kapag meron tayong mga namatay na mga mahal sa buhay, lalo tigit, sila po ay nanampalataya sa ating Panginoon. Mayroon tayong pag-asa na sa muling pagdating ng ating Panginoon, sila po'y bubuhayin. Kita niyo po yung nasa larawan na ang mga namatay ay binuhay ng ating Panginoon, at sila po ay lalapit sa kanila ang mga anghel, at sila ay dadalhin sa ating Panginoon doon at kasama natin papunta doon sa langit. Mateo 24:30, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Bakit mayroong mga tatangis? Sapagkat makikita siya lahat ng mga mata. Hindi lahat ng mga matang makakita sa ating Panginoon ay masisiyahan sa kanyang pagdating. Bakit po? Silang mga nagsisalansang at hindi nagmahal sa ating Panginoon, sila po'y tatangis. Sila'y tatangis. At makikita nila, Mateo 24:30, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, ang pagdating po ni Kristo ay tugatog ng mga kaganapan. Tingnan po natin kung ano ibig sabihin nito. Unang Korinto 15:51 hanggang 53. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Ano ibig sabihin? Ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Napakagandang pangako, mga kaibigan. Sa mundong ito na ating ginagalawan, tayo po ay nagkakasakit, ang mga tao ay namamatay. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoon, in a twinkling of an eye, sa isang iglap ay babaguhin niya ang lahat ng mga hindi magagandang nasan. Ang katawang ito na may kasiraan,
ay, ang sabi dito, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo babaguhin. Ang ating katawan na may pagkasira, nagkakasakit at namamatay sa isang iglap pagdating ng ating Panginoon, ito po'y babaguhin at papalitan niya ng isang katawang walang pagkasira at walang kamatayan. Napakabuti ng ating Panginoon. Unang Korinto, pagpapatuloy pa rin po ng talata, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Mga kaibigan, mga kapatid, napakagandang kaganapan na pagdating ng ating Panginoon. Ano po? Ay bubuhayin ang mga nangamatay kay Kristo. Ano po? Sila'y papalitan ng ng katawan na hindi na mamamatay. Napakaganda, di po ba? At ito po ay tunay na kaganapan, hindi isang haka-haka, tunay na mangyayari. Ano po ang implication nito sa atin, mga kaibigan, na darating ang panahon na tayo po ay talagang makikita natin ng mukhaan ng ating Panginoon at ang laksa-laksang anghel na tunay na kamangha-mangha po ang tanawin na iyon. Apokalipsis 15:3, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw ng hari ng mga bansa. Kanina po binanggit ko sa inyo na ang ating Panginoong Hesus, darating siya, meron siyang putong na ginto sa kanyang noo, may koronang ginto siya sapagkat siya isang haring darating na ating sasalubungin. Bakit siya merong karit sa kanyang kamay, sang-ayon doon sa pangitain? Sapagkat yun po ay kumakatawan sa harvest of souls. Magkakaroon ng pag-aani ng mga taong sumunod o nagmahal at sumunod sa ating Panginoon. Kaya po, meron tayong mga mahal sa buhay na namatay. Maaaring bata, maaaring magulang natin, o maaaring ating mga mahal sa buhay. Pagdating po ng ating Panginoon, mga kaibigan, makikita muli natin sila. Ito po ang ating dakilang pag-asa. Hindi lahat ng tao ay alam ang ganitong magandang balita. Kaya nga po, aking hinihimo kayo na inyo itong i-share sa inyong mga kaibigan, sa mga hindi pa nakakakilala ng katotohanan upang sa ganun magkaroon din po sila ng pag-asa. Isaiah 25:9, at sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito po yung ating inaasam-asam, ang muling pagdating ng ating Panginoon. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Napakabuti ng ating Panginoon. 2 Korinto 6:2, ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kailan ang araw ng kaligtasan? Ngayon na narinig mo ang katotohanan. Ito ang araw ng iyong kaligtasan, mga kaibigan at mga pamilya na tumututok po sa atin. Ano po? Ang ating walang hanggang patutunguhan ay nakabatay sa mga pagpiling ating ginagawa ngayon. Life is a choice, mga kaibigan. Ano ang pinipili nating gawin? Pinipili pa rin ba natin na maniwala tayo sa mga huwad na pangbalita? Hindi nagbibigay sa atin ng katotohanan. Ang sabi po sa atin, ngayon na ang araw ng ating kaligtasan. Tinatanggap niyo po ba sa inyong sarili, sa inyong buhay, ang ating Panginoon? Ang mga ginagawa ba natin ngayon ay sang-ayon sa panukala ng ating Panginoon? Ang pagpili ba natin ay katumbas ng disenyo at panukala ng ating Panginoon sa atin? Nais ko pong banggitin sa inyo ang mga mangyayari sa pagdating ni Jesus. Ito po ay magandang makita natin. Bilang summary ng ating pong pag-aaral. Una, kagimbal-gimbal na kaganapang natural. Makikita po natin, magkakaroon ng kidlat, kulog, kaliwanagan. Pangalawa, ang mga matuwid na nangamatay ay mabubuhay. Pangatlo, ang mga matuwid ay mababago. Babaguhin ng Panginoon ang lupang itong na may kasiraan at magbibihis ng walang kamatayan. Ang mga masasama ay pupuksain. Binanggit ko po sa inyo, ang unang mabubuhay ay ang mga
sumunod, nagmahal sa ating Panginoon. Ang pangalawang bubuhayin ay ang mga hindi nagmahal sa ating Panginoon at hindi sumunod. At sila'y pupuksain. Okay? Sila'y pupuksain. Nais ng Panginoon na makita nila kung ano yung katotohanan sa huling pagkakataon, ang katuwiran ng ating Panginoon bago po sila puksain. At tatanggapin si Kristo ng mga matuwid. Ang mga matuwid na nagmahal at sumunod sa ating Panginoon, tatanggapin nila ang Panginoong Hesukristo na dumarating mula sa kalangitan. At ang mga matutuwid ay dadalhin sa langit. Yun po ang napakagandang pabalita na ang matuwid ay dadalhin ng ating Panginoon doon sa langit. Ano po? Ano naman ang lihim ng pagdating ng ating Panginoon? Mateo 24:36, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak kundi ang Ama lamang. Hindi po natin alam kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya mas maganda na tayo ay maging handa. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, ngayon ang araw ng kaligtasan na dumating sa atin. Mateo 24:43, ngunit unawain ninyo ito na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya po, ang pagdating ng ating Panginoon ay kagaya ng isang magnanakaw na hindi natin alam, unexpected. Kaya ano ang implikasyon nito sa atin? Ano po? Tayo po ay maghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Kapag dumating si Jesus na gaya ng magnanakaw, hindi ito sa panahong hindi inaasahan ng sanlibutan. Di po ba? Okay. Nais kong basahin ang ilang mga talata sa atin pong pagtatapos. Mateo 24:44. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa makatuwid, mga kaibigan, wala nang isang pagkakataon para tayo ay mag-alinlangan. Ngayon na nalaman natin ang katotohanan, maghanda po tayo. Ngayon na ang panahon upang magpasya tayo para sa ating kaligtasan. Ano po? Ngayon na ang panahon. Mga kaibigan, nais kong sabihin sa inyo na ang pagdating ni Kristo ay tunay na kaganapan, makikitang kaganapan, maririnig na kaganapan, ano po? Maluwalhating kaganapan at tugatog ng mga kaganapan. At ito po'y isang masayang kaganapan ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Ano po? So, napakabuti na tayo po'y nag-aaral ng banal na kasulatan. Mga kaibigan ko, kayo po ay mapalad na kayo nakasama namin sa ating araw-araw na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ano po? Sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay dalhin niya doon sa langit. Merong binabanggit sa Juan 14:2 at 3, ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nais ng Panginoon na kung saan siya naroroon sa isang paraiso, sa isang langit, gusto niya na tayo po ay naroroon din, nakasama niya. Meron lamang isang makapagbibigay ng kasiyahan ngayon at sa magpasawalang hanggan, at ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nais ko pong makipag-usap sa inyo ng seryoso, mas seryoso, mga kaibigan. Ngayon na nalaman niyo po ang tungkol sa ating Panginoon. Kayo po ba ay nagpapasya, natanggapin siya sa inyong puso, papasukin sa inyong puso, at tanggapin ang kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoon? Kung ito po ang inyong tugon, maaari niyong i-type ang inyong tugon kung kayo po ay nasa online, or maaari niyong sabihin sa inyong kasama sa care group na tinatanggap ninyo ang Panginoon sa inyong puso upang maihanda, kayo para doon sa next step na ating pong pag-aaralan kinabukasan. Mga kaibigan, uulitin ko po, ang pagdating ng ating Panginoon ay malapit na. Ito ang ating dakilang pag-asa. Kung tinatanggap mo ito sa iyong sarili, manalangin tayo na ang pagtanggap natin sa kaligtasang iniaalok ng ating Panginoon ay huwag po itong mag-stop o kaya ito po ay magpatuloy. Ito po ay magpatuloy sapagkat mahalagang desisyon ang ginagawa natin na tinatanggap natin sa ating mga puso
ang ating Panginoong Hesus at kagalakan niya na tanggapin tayo sa kanyang kaharian. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo. Maraming salamat sa napakaganda at napapanahong mensahe. Mensahe ng pag-asa sa muling pagbalik ng aming Panginoon. Ngunit, Panginoon, tulungan niyo kami na maghanda, ihanda ang aming sarili upang sa pagdating ng aming Panginoon, handa kaming tanggapin siya at makasama sa langit na bayan na inihahanda para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na inyo kaming tinugon sa amin pong mga panalangin. At ngayon, narito po ang aming mga kaibigan. Sila'y nagpasya na tanggapin po kayo, ang aming Panginoong Hesus, sa kanilang buhay upang sa ganun makasama namin sila sa muling pagdating ng aming Panginoon, sa pagsalubong sa aming hari, ang aming Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, at muli namin kayong inaanyayahan sa pagtatapos sa ilang araw na lamang po na ating pagsasama-sama sa ating pag-aaral na ito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Buhay mo at buhay ko ay mahalaga. Kahit nasa mundong ito ay may dusa, laksan ng damdamin mo at ang iyong kalooban. Magtiwala kang langit ay makamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo. Diyos lang ang nagbibigay ng pag-asa. Nasa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Sa Jesus at tayo ay magkakasama. Ang pangako ng Diyos ay laging asahan. Basta't huwag ka lamang maalinlangan. Mga kasalanan mo ay dapat nang pagsisihan. Magtiwala kang langit ay makamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo. Diyos lang ang nagbibigay ng pag-asa. Sa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Sa Jesus at tayo ay magkakasama. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo. Diyos lang ang nagbibigay ng pag-asa. Sa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Sa Jesus at tayo ay magkakasama. Sa Jesus at tayo ay magkakasama.